Pong ito, yung ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong justification by faith, no? In the person and work of Jesus Christ. O yung walang sala sa atin. O pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya o pagsampalataya sa pagkataon at gawa ni Kristo Jesus. Yan. So, maliban po sa Romans chapter 4 verses 1 to 8 na ating binasa, mamaya po ay tatalon naman din tayo sa James chapter 2 verses 14 to 24. Sapagkat may binanggit din si James patungkol naman din sa pananampalataya. At nais po nating bigyang linaw yun, no, patungkol dun sa sinasabi niyang ang pananampalatayang walang kasamang gawa daw ay patay. Ano po? Sige po. So, bago tayo magsimula, minsan pa po hilingin natin ang pagsama ng Diyos sa diwa ng panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami Panginoon ay makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin Panginoon na hindi lamang ito mapunta Panginoon sa aming isipan Panginoon, bagkus tumanim sa aming mga puso Panginoon. Magrema ito Panginoon, tulungan kami Panginoon na lalong ma-appreciate Panginoon ang katotohanan ng inyong mga salita. Lalo naming maunawaan, ma-remind kami Panginoon ng inyong biyaya Panginoon sa pamamagitan ng gawang kaligtasan ni Kristo Panginoon. Salamat po Panginoon as we continue, as we start this year Panginoon, help us also to remember your grace, Panginoon, and kung paano nga ba ang isang tao ay naliligtas at nagiging matuwid sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang magkaloob ng kaunawaan sa amin. Alisin mo, Panginoon, yung anumang doubt, anuman, Panginoon, na pagkagulo sa inyong mga salita. Sa halip, Panginoon, help us to savor your word, Panginoon, in every word and every verses, Panginoon, na aming tatalakayan, Panginoon. Maraming salamat po ang iyong Santong Espiritu ang siyang tumulong sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sa Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, yung basahin ko lang po muna yung sa James chapter 2 verse 14 to yung maikling verses muna po now sa James chapter 2 verses 14 to 17 kung saan ay gagamitin din po natin mamaya or magsisegue tayo, magja-jump tayo kay James mamaya. So sabi dito sa verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Sa 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So again po, ang title natin sa umagang ito is Justification by Faith in Christ alone, sa person and work of Jesus Christ. No, yung doktrina ng justification by faith at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ay kabaliktaran ng pinaniniwalaan ng mga Hudyo. No, lalo na ng mga nakapag-aral ng salita ng Diyos, gaya ng mga Pariseo, ng mga Iskriba nung panahon nila. At ito rin po ay kabaliktaran sa maraming katuruan ng maraming iglesia, no, ng iba't ibang relihiyon patungkol sa kaligtasan. So maraming iglesia ang nangangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No? Kaligtasan sa pamamagitan ng pagsanib sa kanilang relihiyon. At kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iglesia. No? Kagaya nung nangyari way back in 1500s, no? Kung saan nagkaroon ng indulhensya, pagbili ng indulhensya sa iglesia ng mga Roman Catholic churches before, no, kung saan sinasabi nila, pinangangaral ng mga pari noon na kailangan ang isang tao upang mabawasan o mapawalang sala, mabura lahat ng kasalanan niya, ay kailangan niya magbayad sa iglesia, no, or magbayad sa pari upang yung mga pari na iyon ay maipanalangin sa Diyos, may lapit sa Diyos at mapatawad daw yung kasalanan ng mga
taong iyon, no? So, yun yung example ng mga sinasabing kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iglesia. No? Dahil sa indulhensyang ito at marami pang maling katuruan, kaya nagawa at naipako ang 95 Theses, no, ni Martin Luther upang tuligsain ang mga maling katuruan ng Roman Catholic Churches noong taong 1500s na taliwas sa katotohanan ng Biblia. No? At dito sa ating talatang binasa, matindi yung pagmamalaki ng mga Hudyo sa kanilang kaligtasan. No? Dahil daw sa sila ay mula mismo sa salinlahi o binhi ni Abraham. No? Dahil dito ay mariing pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4 sa mga taga-Roma ang katotohanan patungkol sa kaligtasan ng kanilang amang si Abraham. No? Ginamit niya mismong illustration, no, yung taong kanilang pinagmamalaki upang bigyang linaw kung paanong naging matuwid nga ba itong si Abraham. No? Hindi isang abstract example yung binigay ni Paul, kundi isang historical truth mula mismo sa lumang tipan. So si Abraham ay tiyak na kilala ng mga Hudyo at itinuring na ama ng mga tapat or father of the faithful. So isa din siyang mainam na halimbawa kung paano ang isang tao nga ba ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. At habang tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa umagang ito, tayo man din ay lalong mapagtibay sa kaligtasang ating pinanghahawakan. Para sa mga bagong makakapakinig nito, no, marahil hindi man sa atin, wala man sa kaligitnaan natin ngayon, ngunit maybe via online, no? Sino man makapakinig nito ay maging daan nawa ito upang ang biyaya ng Diyos ay dumaloy man din sa kanila at magdulot ng kaunawaan at pananampalataya sa gawang pagliligtas ni Kristo. At sa atin, ang mga ganap na mananampalataya, marahil ito ay madalas na nating napapakinggan o alam na natin. Ngunit ito nawa ay lalong magdulot sa atin ng kababaan ng loob at lalong papasalamat sa Diyos sa katuwirang ating natanggap kay Kristo Jesus ng libre at walang kapalit. No, habang sa pagsisimula ng ating taon na ito, alalahanin natin yung biyayang ating natanggap sa pamamagitan ni Kristo. No? Meron po tayong 3 punto na ating tatalakayin. Una po dito yung justification by faith alone. No, in Romans chapter 4 verses 1 to 3. At yung pangalawa po, yung faith and works na binanggit naman ni James sa kanyang sa kabanata 2, talatang 14 hanggang 24. At yung panghuli naman po, the evidence or manifestation of true faith. No, ano nga ba yung ebidensya ng isang tunay na pananampalataya? So, combination na po ito. Dito na natin pagsasamahin yung James and yung Romans chapter 4. So, punta tayo po sa una, sa justification by faith alone in Romans chapter 4 verses 1 to 3. No? Ano nga ba yung halaga nito sa atin? No? Una, makikita natin na ang kaligtasan sa lumang tipan ay pareho sa kaligtasan sa bagong tipan. Sinasabi ni Paul na si Abraham ay itinuring na matuwid sa kanyang pananampalataya. Siya ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng katuwiran din ni Jesus. So, the difference lang po between Abraham from Old Testament at sa atin ngayon, and even sa New Testament, si Abraham ay looking forward siya sa paparating na manunubos. No? He rejoiced to see that day. Siya ay nagtitiwala sa pangakong tagapagligtas na darating. And tayo naman sa panahon natin, we are looking back. Nagbabalik tanaw tayo sa naganap na pagtubos mula kay Kristo Jesus. So the only difference again is the time frame. Kung nasaan nga ba yung object ng ating faith. No? Si Abraham again ay looking forward kay Jesus Christ, which is the object of his faith. And tayo din looking backward din kay Jesus Christ, which is the object of our faith. But the ground of basis ng ating kaligtasan ay pareho lang. Mainly, the person and the work of Jesus Christ at wala nang iba.
Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi mismo sa pananampalataya, kundi sa pagkatao at gawang pagliligtas ni Kristo Jesus or si Jesus Christ mismo. So ito ay mahalagang maunawaan natin sapagkat may mga katuruan na nagsasabing iba daw po yung covenant of redemption sa Old Testament at sa New Testament. So ito ay itinuwid ni Paul nang iniharap niya si Abraham mula sa lumang tipan bilang halimbawa ng justification ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So which is the same as sa New Testament. Excuse me lang po. So, sinasabi lamang po dito ni Paul that even Abraham ay walang dapat ipagmalaki. Sabi niya dito, ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang pagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. So sinasabi ni Paul dito na even si Abraham ay wala siyang maipagmamalaki sa sarili niyang kakayanan, no? Sarili niyang merito. And how much more tayo? Wala tayong maipagmamalaki sa ating kaligtasan. So ginamit ni Paul yung Genesis chapter 15 na binasa natin kanina, na parallel verse binasa po ni Deacon Edmond, no, sa Genesis 15 kung saan ang Diyos ay nakipag-usap kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. No, sinabi ng Diyos kay Abraham, ako ang iyong kalasag at bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ako ang iyong magiging gantimpala. So si Abraham, even before pa po sila magpunta ni Sarah na kanyang asawa sa Ehipto, no, ay sinabing marami na rin siyang ari-arian, no, in chapter 12. At bilang isang taong marami ng ari-arian, ano pa po ba yung mahihiling niya? No? Siyempre, isang tagapagmana. So tinanong niya Abraham ang Diyos, ano po ba ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? No, kung titingnan natin, marahil siguro kung kapos palad si Abraham at sasabihin ng Diyos sa kanya, ako ang magiging gantimpala mo, siguro hindi maiisip ni Abraham, magpapasalamat siya sa Diyos, salamat Panginoon, kasi ikaw magpapala sa akin. No, from mahirap na buhay, pinagpala siya ng Diyos. Pero dito makikita natin na sinasabi ni Abraham, anong purpose nun, Panginoon? No, wala naman akong tagapagmana. Walang kabuluhan din yung ari-arian na aking makukuha. No? Wala akong tagapagmana kundi isang alipin ang magmamana ng aking ari-arian. So sumagot si Yahweh sa verse 4, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. So this astonishing promise of God made with Abraham sa kabila ng kanyang katandaan. No, take note, matanda na po si Abraham. No, kahit sa kabila ng kanyang katandaan, yung promise na ito ng Diyos ay nagresulta sa pahayag na binanggit sa verse 6. Ano yung sabi doon? And Abraham believed God. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Siya ay nagtiwala sa pangako ng Diyos. At siya ay ibinilang ng Diyos na matuwid. Kagaya nung sa verse 3 ng Romans chapter 4, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring na matuwid. So not by righteous deeds, but simply on the basis that he believed. Nagtiwala siya. Sumampalataya siya dun sa pangakong binanggit ng ating Panginoon. So hindi niya tinignan yung pagiging imposible ng bagay na iyon dahil sa kanyang katandaan. Pero tinignan niya na ang Diyos na nangako sa kanya ay tapat at lahat ay posible sa kanya. Ang Diyos na nangako sa kanya ay tapat at gagawin kung ano yung ipinangako niya. So yun po justification by faith alone. Kung paano si Abraham ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. And number 2 po, second major point natin is the faith and works na binanggit naman sa James chapter 2,
verses 14 to 24. Sige po, muli po nating basahin sa James chapter 2 o sa Santiago, Kabanata 2. Talatang 14, no, hanggang 24. So ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng ubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit, hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, most common issue po pagdating sa doctrine ng justification by faith alone ay itong talatang ito na binanggit ni James sa kanyang sulat. Sinasabi doon na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. At sinabi doon sa verse 24 na sabi dito, sa pamamagitan ng magagawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tayo inaaring ganap. Pero dito sabi ni Paul, sa pamamagitan lang daw ng pananampalataya, tayo ay napapaging banal or inaaring ganap. No? So kung titingnan natin, tila si Paul at si Santiago ay may magkaibang pananaw. Kung titingnan po natin, sa literal sense. Para silang may contradiction sa isa't isa. Sinasabi ni Paul na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo ay magiging matuwid. Samantalang si James naman ay nagpahayag na sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Pero para atin pong lubos na maunawaan, ano po ba yung pinupunto ng dalawang author na ito? Talaga bang may contradiction sa pagitan ng dalawang author na ito? May iba pa nga pong nagsasabi na marahil unang naisulat yung aklat ng Romans, unang naisulat ni Paul yung kanyang mensahe at bago yung kay James. At kumbaga kinorek lang ni James yung statement ni Paul. Ay meron namang vice versa na nauna yung statement ni James at kinorek lang ni Paul. At meron namang iba na sinasabing talagang may contradiction. May contradiction sa pagitan ni Paul at ni James. So, atin pong tignan kung paanong, gusto ko pong gamitin kung paanong ipinaliwanag ni R.C. Sproul, paano niya dinebunk or inunawa yung mga talatang ito, ay sinabi niya dito, subukan nating unawain yung statement ng dalawang author na ito sa pamamagitan ng tanong kung ano nga ba yung nais nilang bigyang sagot. Sa statement ni Paul, sa kabuuan ng Romans, makikita natin na nais niyang bigyang linaw kung paano nga bang ang isang tao ay maaaring maging matuwid at maaaring humarap sa banal na Diyos, sa banal at matuwid na Diyos. At ang sagot po ni Pablo ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Pananampalataya sa gospel mismo ni Christ. At hindi sa pagsunod sa kautusan o sa anumang merito. Hindi sa pagsunod sa
utos ni Moises, hindi sa pagiging mabuting tao, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Hindi dito yung question na nais i-address ni James. No? According kay Matthew Henry, nais ipakita ni James ang mga maling pananaw ng mga tao na nagsasabing sapat na daw yung statement nila ng kanilang pananampalataya. Sapat na mag-profess sila na sila'y mananampalataya. Pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. No, sapat na daw po na tayo ay malaki na isa akong mananampalataya. No, isa akong Kristiyano. Pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. So yun yung nais na ipaliwanag ni James. So sa aklat ni James, nais niyang i-address ang pagkakamali ng mga taong nakaasa lamang sa profession ng kanilang Christian faith. Pero hindi nakikita sa kanilang gawa. So kagaya to ng mga antinomians. Ano nga ba tong antinomians? Sila yung mga naniniwala na sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay maaari na nilang gawin kung ano yung kanilang gusto. No? Marahil siguro nagdasal sila ng sinner's prayer. No? And enough na yon. Bahala na sila kahit anong gusto nila. Pinatawad na sila ng Panginoon. Pwede na silang mamuhay ng kahit sa paanong gusto nila. Pwede silang magdakaw, pwede silang makiapid, no? Wala na yun kasi sinasabi nila, pinatawad na sila ng Diyos. No, yun yung antinomians. They are not bound by any moral obligations anymore. Pwede na silang mamuhay sa paraang gusto nila kahit pa magkasala. At ito ay hindi na ibibilang sa kanila. So same views din po with Rosas. Alam niyo po yung Rosas? No, yung Rosas, ito yung tinatawag na radical once saved and always saved. No, yung danger po sa ganitong pananaw ay maaari na daw tayong magkasala dahil tinanggap na natin ng Diyos. Hindi na mawawala yung kaligtasan natin. Kahit pa tayo magpatuloy sa pagkakasala, kahit pa tayo mamuhay sa pagkakasala. So maaari na daw tayong so yun yung Rosas. No, enough na marahil tinanggap nila si Kristo at magpatuloy sila sa pagkakasala. Hindi na sila parurusahan pa ng Diyos. The problem is, sa ganitong mga pananaw, we are not speaking about the same God. Hindi po ganito yung pinapahayag ng kasulatan na sinasampalatayanan natin. Hindi po ganun yung Diyos na ipinapahayag ng kasulatan na pinapayagan na tayong magkasala sapagkat ang Diyos ay matuwid at alam nating galit sa kasalanan. And this is not the view of reformers. No, yung antinomians or even yung Rosas, hindi ito yung view ng mga reformers. Because we hold on the truth sa katotohanan na justification is by faith alone, but not by faith that is alone. Again, ulitin ko po yung sinabi ni Sproul, justification is by faith alone, but not by faith that is alone. So sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pananampalatayang walang laman. Kumbaga, two sides po ng same coin. No, ang tunay na pananampalataya, ang akibat niyan ay mabubuting gawa. So kumbaga sa barya, merong heads or tails. No, hindi natin pwedeng kuhain yung heads lang, iwan natin yung tails, di ba? Sapagkat that's the two sides of the same coin. No? Hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. So, ang totoong pananampalataya, kumbaga, ang punto lang po dito, ang totoong pananampalataya ay may kaakibat na gawa. So, hindi sila mapaghihiwalay. Bagamat pwede tayong gumawa ng mabubuting bagay sa paningin ng sanlibutan, kahit wala tayong pananampalataya, kahit hindi tayo mananampalataya, no, pwede tayong maging mabuting tao, no, pwede tayong hindi magnakaw, pwede tayong maging matulungin, pero wala tayong pananampalataya sa Diyos. No, pwede tayong gumawa ng mabuti sa paningin ng sanlibutan, pero hindi tayo pwedeng magsabing tayo ay may pananampalataya, pero hindi nakikita sa ating mga gawa, sapagkat ito ay huwad na pananampalataya. Yun yung sinasabi ni James. Yun yung pinupoint ni James.
no, na ang totoong pananampalataya ay agad-agad magmamanifest sa isang na bagong buhay. And sabi dito, if no change follows from your profession of faith, then all you have is a profession. Is a profession of faith. Buka lamang ng bibig mo na ikay may pananampalataya. Ngunit wala kang tunay na pananampalataya. So ang tunay na pananampalataya ay laging magdudulot ng pagsunod. Nang sa gayon, ang mabubuting gawa ay dadaloy mula sa pagkakaroon ng ating pananampalataya sa Diyos. And take note din po, no, na isa sa mahalagang elemento ng pananampalataya ay yung salitang fiducia. Pag sinabi nating fiducia in English, ang ibig sabihin na ay trust, pagtitiwala. Kapag sinabi nating fiducia, ito ay tumutukoy sa personal trust and reliance. No? To put our trust and reliance sa Diyos. Hindi lamang simpleng paniniwala na buhay ang Diyos at si Kristo nga ay anak ng Diyos. No? Hindi lamang siya sa isip natin na, oo, naniniwala akong may Diyos. Naniniwala akong si Kristo nga ay anak ng Diyos. Sapagkat maging ang mga demonyo ay naniniwalang si Kristo nga ay anak ng Diyos. Pero ang pananampalataya na ating tinutukoy ay ang paglalagak natin ng ating buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. And that is necessary for our salvation. Mahalaga na ipagkatiwala natin yung ating buhay sa ating Diyos. And the question is, willing ba tayo? Willing ka bang iasa ang iyong buhay sa Diyos na hindi mo nakikita? Sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Sa Diyos na tila para sa iba ay kamangmangan. Handa ba tayo na iasa ipagkatiwala yung ating buhay? Maaring sabihin ng tao na siya'y nagtitiwala, na kaya siyang iligtas ni Kristo, ngunit walang tunay na pananampalataya. Again, sinabi lang niya, ngunit walang tunay na pananampalataya. Walang pagtitiwala kay Kristo. Buka lamang ito ng kanyang mga labi. So having saving faith ay pagkakaroon ng lubos na pagtitiwala kay Kristo sa kanyang pagkatao at kanyang mga gawa. At wala nang iba. Tila para sa iba, mahirap tanggapin, mahirap unawain, no, tila kamangmangan na ang isang Diyos ay nagkatawang tao at namatay para sa isang taong makasalanan. No, kamangmangan na ang isang Diyos iaalay yung kanyang buhay. Kamangmangan na para tila paano mangyayari ng isang patay ay muling mabuhay. Pero handa ba tayong magtiwala sa katauhan at sa gawang pagliligtas ni Kristo? So hindi sa sarili mong kakayanan o sa sarili mong merito, at mas lalong hindi sa pagsunod natin sa kautusan. So ipinahayag ng Ebanghelyo o ng Gospel na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa na dulot ng ating pananampalataya kaya tayo naging matuwid. Sapagkat bago pa man tayo makagawa ng mabuti, sa ating pagsampalataya pa lang sa Diyos, ay itinuring niya na tayong matuwid. Di pa man tayo nakakagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Ngunit sa ating pagsampalataya sa Kanya, kay Kristo, tayo ay ibinilang na, itinuring na ng Diyos bilang matuwid at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. So ang tanong na nais bigyang kasagutan ni James dito ay, ano yung halaga ng pagsasabi natin na tayo'y may pananampalataya, ngunit wala namang gawa? No, yun yung nais sagutin yun yung nais bigyang linaw ni James. Anong halaga ng pagsasabi mo, ng pagmamalaki mo na ikay may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa iyong mga gawa? Maliligtas ba tayo ng ganoong pananampalataya? No? Of course, ang sagot ni James at ang sagot mismo ng Biblia ay hindi.
And take note, wala pang taong naligtas dahil sa kanilang profession of faith. Sa pag-angkin nilang sila ay sa pag-angkin nilang sila ay mananampalataya. Sa pag-angkin nilang sila ay may pananampalataya. Wala pa pong naligtas sa pag-profess ng kanilang faith. Hindi sa pag-attend sa church, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, o sa kung ano paman. This cannot save lives. Hindi nito kayang iligtas yung ating kaluluwa. Oo, kaparaanan lamang sila ng Diyos. Ngunit hindi ito yung bagay na nakapagliligtas. So in order to be saved, according to Sproul, it is not by professing, but by possessing through faith. Again, not by professing, but by possessing through faith, which justifies us. So kagaya ng sinabi din naman ni Kristo, na maaaring mag-angkin ng pananampalataya ang sinuman, ngunit hindi talaga nagtataglay nito. No? Sabi ni Christ, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Matthew chapter 15, verses 7 to 9, and even in Isaiah chapter 29, verse 13. At sa Matthew chapter 7, verses 22 to 23, ganito rin po yung sinabi dito, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin. Marami ang magpoprofess, sabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita, katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala. Verse 23, pagkatapos nito ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. So yung mga taong ito ay mga professing lamang. Sila yung mga taong walang tunay na pananampalataya. So ang point ni James, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. May kasamang gawa. And sa third major point natin, sabi dito, the evidence or manifestation ng totoong pananampalataya. So true faith will manifest itself in obedience. Kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa, maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? No, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng mabubuting bunga sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang tunay na pananampalataya ay merong laman. No, in Galatians chapter 5 verse 22 to 23, yung mga fruits ng Spirit. So kaya sa example ni James sa verses 15 to verses 15 and 16. Sabi niya doon, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanilang, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kanilang kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So ang pananampalatayang walang laman o patay or just mere profession ay hindi nakapagliligtas. So kagaya ng sinabi ni Martin Luther, sabi niya, ang pananampalatayang nakapagpapawalang sala ay tinatawag sa Latin na fides viva o pananampalatayang buhay. Fides, faith, viva, alive, or living faith, pananampalatayang buhay. So buhay na pananampalataya na nagdudulot ng pagtugon sa pangako ng Diyos at pamumuhay sa kung ano yung ating pinaniniwalaan. We walk
what we preach, we walk, kung ano yung ating pinananampalatayanan. No, kaya hindi tayo kaisa sa paniniwala ng mga antinomians. No, sapagkat kung ating tinanggap nga si Kristo na Diyos ng katuwiran, na Diyos ng kabanalan, dapat tayong mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. So, when we look at Christ's finished work sa cross, nawa gisingin nito yung ating pananampalataya upang tayo ay magbunga ng mabubuting gawa. So, lumakad tayo ng may buhay na pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang tayo basta tagapakinig ng Kanyang salita, hindi lang tayo basta attendees, kundi tayo ay tagasunod ng salita ni Kristo. Nakikita sa ating mga gawa. So sa James 2 verses 14 to 24, ipinahayag ng may akda ng ang isang pananampalatayang walang substansya, walang substance, walang bunga, ay patay na pananampalataya. Kaya nga, china-challenge tayo ni James sa verse 18. Sabi niya doon, subalit may nagsasabing, ikaw ay may pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So, china-challenge ni James yung ating pananampalataya. Napatunayan natin kung talaga nga bang meron tayong pananampalataya. No? So, tila sinasabi ni James, di ba sinasabi mong ikaw nga ay may pananampalataya? Ngunit, paano ko itong mapatutunayan? Paano kung mapatutunayan na tunay nga ito kung hindi mo naman ipinakikita sa gawa? No? Faith is demonstrated by the fruit of obedience. Lagi itong magmamanifest, hindi ito kayang itago. Ito ay bubukal bilang si Kristo, yung object ng ating faith. Siya yung ating katuwiran, siya yung patuloy na nagmumold sa atin. Kaya nga, di ba, God is molding us into Christ-likeness. Si Kristo, yung laman, yung object ng ating faith. Yung katuwiran niya, yung nangunguna sa buhay natin ng mga mananampalataya. So, hindi pa man tayo magsalita. No, hindi natin kailangan i-profess yung ating pananampalataya. Ngunit sa ating mga gawa, ay nakikita at na-identify ng mga tao na tayo nga ay may pananampalataya. Yun yung importante. Hindi natin kailangan ipagmayabang na tayo ngay isang Kristiyano, na tayo ngay niligtas ng Diyos, na tayo ngay sumampalataya sa Kanya. Ipakita natin sa ating mga gawa, sa pamamagitan ng mabubuting bunga, sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. So si Paul at si James ay gumamit ng same Greek word, no, patungkol sa justification and righteousness, no? Si Paul ginamit niya yung justification, kumbaga ang meaning dun sa Romans na ginamit ay justification. Sa James naman ay righteousness. Pero galing ito sa same Greek word na ang ibig sabihin ay dikaiosune. No? So dalawa yung kahulugan ng salitang dikaiosune na Greek word. Sabi doon una, to be made righteous. Upang gawing matuwid o banal in spiritual sense. No? And in earthly sense, yung pangalawang meaning ng dikaiosune is pagpapakita or demonstration ng katotohanan ng iyong pinanghahawakan. So dito, yung ginamit ni James is yung earthly sense na pagpapakita or pagde-demonstrate ng katotohanan ng iyong pinanghahawakan. No? Kung pinanghahawakan mo na ikaw nga'y may pananampalataya, ipakita mo. No, yung dikaiosune. Prove it. So kahit mismo si Christ, sinabing napatutunayang tama ang karunungan sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito. In Luke chapter 7 verse 35, no? True wisdom daw po is proven by its fruit. Sa pamamagitan ng bunga. So
So dito sa talatang ito, sa James chapter 2, meron taong nagsasabing siya ay may pananampalataya. No? Kaya naman, sinabi ni James, sige, since ipinagmamalaki mo ngang ikay may pananampalataya, ipakita mo na ang iyong pananampalataya nga ay tunay sa pamamagitan ng iyong mga gawa o mabuting pag-uugali. So, china-challenge ngayon ni James yung taong ito. So, the question is, pagdating sa Diyos, no, kailangan pa bang maghintay ng Diyos na makita yung resulta bago't niya mapatunayang ganap nga ang pananampalataya ng isang tao? Of course, yung answer po ay hindi. Hindi na kailangan pangantayin ng Diyos na makita niya sa mabubuting gawa natin upang mapatunayan niyang tunay nga yung pananampalatayang meron ng isang tao. No? Hindi kailangan ito ng Diyos. Pero ako, tayo, si James, at kung sino pa man, kailangan natin na makita sa buhay ng tao upang mapatunayan natin na totoo yung pananampalataya. So, nang ginamit ni James si Abraham bilang halimbawa, ginamit niya kung ano yung nakasulat sa Genesis chapter 22 naman. No? Nang ialay ni Abraham si Isaac. So again, sa Romans, ginamit ni Paul si Abraham upang ipakita na siya ay naging matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Walang kalakip na gawa. By faith alone. And the moment that Abraham believed, sabi sa Genesis 15, God counted him as righteous. The moment na siya'y sumampalataya, nagtiwala sa Diyos, siya ay binilang na matuwid. No, sa Genesis chapter 15. So, hindi na kailangan pang hintayin ng Diyos na ialay ni Abraham yung si Isaac bago niya mapatunayan na buhay nga ang pananampalatayang meron si Abraham. So, the moment pa lang na siya ay naniwala at nagtiwala sa pangako ng Diyos, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Pero tayo, hindi natin malalamang tunay ang pananampalataya, hindi natin malalamang tunay yung pananampalataya ni Abraham until nasubukin ito ng Diyos. No, sa Genesis chapter 22. So ito yung sinasabi ni James. Nais ni James na ipakita natin, patunayan natin, na buhay nga yung pananampalatayang meron tayo na ating pinangahawakan. Or to demonstrate or manifest what we profess. Di kayo sune. So sa James chapter 2 verses 24, sabi niya doon, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. No? Or in other words, no, palitan natin yung tinuturing, yung pagkakagamit dito, diyan ninyo mapatutunayan, diyan ninyo makikilala na matuwid nga ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. So only a proof. Yung work na yon ay patunay lamang, pero hindi yun yung nakapagliligtas sa atin, hindi yun yung nagiging nakapagpapabanal sa atin. So makikilala ninyo silang lubos sa pamamagitan ng kanilang mga bunga in Matthew chapter 7. So bilang paglilinaw, hindi nagsasabi si James na naging matuwid si Abraham dahil sa kanyang pagsunod. Hindi niya kinokontradict yung sinasabi ni Paul na sa pamamagitan lang ng pananampalataya, tayo ay magiging matuwid. No? Again, hindi niya sinasabi na naging matuwid si Abraham dahil sa kanyang pagsunod o dahil sa kanyang mabubuting gawa. Sa halip, ipinaliliwanag ni James na ang pagsunod at mabubuting gawa ni Abraham ay patunay lamang or testimonya na ang kanyang pananampalatayang pinangahawakan ay ganap at buhay. And according to Matthew Henry, sabi doon, both Paul and James ay nais ma-magnify. Nais lang nilang lalong mag-glorify or lalong magningning, no, yung pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung saan ito lamang yung daan upang ang isang tao ay maging matuwid. No? Si Paul, binigyan niyang diin yung pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo or sa Gospel, nang pinawalang kabuluhan niya yung gawa ng tao, yung merito ng tao, yung mabubuting gawa. Minagnify niya na sa pamamagitan lang ng pagsampalataya kay Kristo, hindi sa sarili mong kakayanan. At binigyan din naman ito ng diin ni James
yung parehong pananampalataya sa Ebanghelyo, nang sabihin niya na ang nabuhay ang pananampalataya ko kay Kristo kung ito ay nakikita at napatutunayan sa mabubuting gawa. So nawa sa biyaya ng Diyos, no, at karunungan na kaloob niya ay naunawaan natin yung bagay na ito. So wala pong kontradiksyon sa pagitan ni James at ni Paul, no? At inalis nito yung contradiction sa pagitan ng dalawang author, sa pagitan ni Paul at ni James. So, ngayon pong nabigyan nating linaw, ano ba yung sinasabi ni James, no? Yung faith na may kaakibat na gawa. So, balik tayo sa Romans chapter 4, no? Sa verses 2 to 4. Again, sabi doon, kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa Panginoong Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. So, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob, kundi kabayaran. In other words, kung ang basis ng justification ni Abraham ay ang kanyang mga gawa, then it is no longer by grace. Hindi na dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kundi dahil sa merito na meron si Abraham. At kung meron sa kanyang sarili na nagdulot upang maging deserving siya sa kanyang katuwiran na mula sa Diyos, then it is not considered a gift, but rather, kabayaran. Sabi doon. Hindi kaloob, kundi kabayaran. No? Kung titignan natin, tila may utang pa ngayon ng Diyos kay Abraham na katuwiran. Obligado pa ngayon ng Diyos na iligtas si Abraham dahil sa ginawa ni Abraham. No? Pero hindi yun yung point ni Paul eh. Yun nga yung tinatanggi ni Paul, yun yung inaalis ni Paul. Yun yung pinaliliwanag ni Paul na wala tayong may pagmamalaki. Even Abraham, wala siyang may pagmamalaki. Sapagkat kung ating tatanggapin yung katuwiran ng Diyos nang labas sa pananampalataya kay Kristo, labas sa gawang pagliligtas ni Kristo, at dahil lamang sa ating mga gawa, alam niyo po yung katuwiran na nararapat nating tanggapin mula sa Diyos? Yung kanyang hustisya at yung katarungan dahil sa ating mga kasalanan. Dapat tayong parusahan sapagkat alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So in verse 5, binibigyang linaw nito na ang pananampalataya ay hindi basihan ng ating katuwiran at hindi ito ang nagpapawalang sala sa atin. Basahin ko lang po sa Romans chapter 4 verse 5. Sabi doon, ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap. Sino daw po yung umaaring ganap? Ang Diyos. Tayo lamang ay sumampalataya doon sa Diyos na umaaring ganap sa atin. No, hindi dahil sa pananampalataya kaya tayo naging matuwid, kundi dahil doon sa Diyos na ating sinampalatayanan, kaya tayo ay naging matuwid. Sabi doon, again, ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang Kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. So, yung pananampalataya dito ay instrumento lamang para ating tanggapin si Kristo. Kagaya po nung minsan napakinggan ko sa isang preacher, no, tila yung faith, kumbaga yun yung pagiging open arms natin, bukas palad, na tinatanggap natin yung regalo ng Diyos. Kung walang pananampalataya, hindi natin kayang tanggapin yung regalo ng Diyos. At walang kwenta yung pananampalataya kung wala mismo yung regalo ng Diyos. Wala yung object ng ating faith, which is Jesus Christ. So again, tandaan natin na yung katuwiran lamang ni Kristo, yung pundasyon ng ating katuwiran.
Only Christ's righteousness is the ground of our justification. Dahil sa ating pananampalataya sa pagkatao at ginawa ni Kristo, kahit pa tayo ay nauhulog sa pagkakasala paminsan-minsan, tayo ay ibinilang ng matuwid because of the righteousness of Christ imputed, inilapat sa buhay mo. Inilapat sa atin yung katuwiran ni Kristo. And in verse 6, maging si David ay nakita na mapalad ang taong hindi na ibinilang sa kanya ang kanyang mga kasalanan at hindi na pinagbayad pa ng Diyos sa mga ito. So nakita ni David na that is the greatest blessing a person can have. Yung kapatawaran ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos. No, tila, kung titingnan natin, isang illustration, no, isang makasalanan na humarap sa hukuman, no, isang mamamatay tao, no, isang makasalanan, magnanakaw, na humarap sa hukuman ng Diyos at nasintensyahan ng kamatayan. Ngunit imbes na kamatayan, ang kanyang tinanggap ay kapatawaran, buhay, at kalayaan. Dahil mayroong nag-volunteer na mamatay para sa kanya. Same din po ng itinuturo ng gospel, ng ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay mga makasalanan na umaharap sa hukuman ng Diyos. Ninakawan natin ng glory yung ating Panginoon nang itinaas natin yung ating mga sarili. Nang namuhay tayo para sa ating mga sarili. Nang binigyan nating kaluguran yung ating sarili. Ninakawan natin ng glory yung ating Panginoon. Pinatay natin si Kristo na dapat tayo yung naroroon. Pero imbis na kaparusahan yung ating tinanggap, dahil sumampalataya tayo dun sa tao na nag-volunteer on our behalf, na mamatay para sa atin, tayo ay itinuring na matuwid. That is the gospel of Christ. Tayo ay ginawang matuwid mula sa katuwiran ni Kristo. Ang dugo ni Kristo na ating sinasampalatayanan, yung nakikita ngayon ng Diyos sa ating mga buhay. At imbis na mapuot sa ating mga kasalanan, siya ay nalulugod sa katuwiran ni Kristo na kanyang inilapat sa atin. Hindi na tayo tinitingnan ng Diyos bilang isang taong makasalanan, kundi nakikita ng Diyos yung katuwiran ni Kristo sa buhay natin. At siya'y lubos na nalulugod sa bagay na ito. So kagaya ng sinabi ni Martin Luther, it is an alien righteousness. Alien righteousness sapagkat hindi ito galing sa atin. A righteousness that is outside of us. It was the righteousness of Christ that made us righteous. Ang tanging magagawa lang natin ay ang magtiwala kay Kristo. So ayon kay Matthew Henry, ang lahat ng naligtas ay pinaging matuwid sa parehong paraan kung paanong si Abraham ay ibinilang na matuwid. Si Abraham ay napawalang sala dahil sa kanyang pananampalataya at hindi sa mga gawa. Sa makatuwid, ang lahat ng taong naligtas dahil sa kanilang pananampalataya sa ebanghelyo ni Kristo. Ang kaligtasan from Old Testament ay pareho sa New Testament, which is by grace alone, through faith alone, and not of ourselves. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki sino man. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. No, kung si Abraham natanyag sa kanyang mabubuting gawa, sa kanyang kabanalan, at pagsunod, ay na-justify sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang mga gawa, how much more tayo? No, kung ikukumpara tayo kay Abraham, kapos tayo. Wala tayong sinabi sa mabubuting gawa ni Abraham. And mapalad tayo sapagkat yung basihan ng ating katuwiran, ng ating kaligtasan,
ay hindi nakabase sa atin. Hindi nakabase sa mabuti nating gawa, kundi sa katuwiran ni Kristo. So it was Christ's righteousness that made us righteous. Again, ang tanging ginawa lang natin ay ang magtiwala sa Kanya at sa Kanyang katuwiran. Philippians chapter 3, verse 9. So magdagdag man lamang tayo ng katiting na pagsusumikap sa ating mga sarili. No, katiting na merito upang magkamit tayo ng katuwiran ay tila pinapawalang bisa na natin, pinapawalang kabuluhan na natin yung gawang katuwiran ni Kristo at yung biyaya ng Diyos. So ito yung pinaliliwanag ni Paul sa pamamagitan ng pahayag ni David, na mapalad ang taong ibinilang sa kanya ang katuwiran ni Jesus. At siya ay pinawalang sala sa lahat niyang kasalanan nang hindi nakabase sa kanyang sariling pagsusumikap. Again, mapalad tayo na hindi hinayaan ng Diyos na magbase sa ating sariling kakayanan, yung ating kaligtasan, yung ating katuwiran. Sapagkat kung gayon yung nangyari, wala na tayong pag-asa. So there's no greater blessing under heaven maliban sa makamtan natin yung kapatawaran, awa at biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So ngayon, kapag tayo'y humarap sa harapan ng Diyos, hindi na yung ating mga kasalanan, hindi na yung ating karumihan, kundi si Kristo na yung nakikita ng Diyos sa ating mga buhay. Kagaya po na sinabi sa 1 Corinthians chapter 1, verses 30 to 31, sabi dito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Again, sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. So si Kristo at ang Diyos nawa ang siyang maghari sa ating mga puso, sa ating mga isip, pananalita at mga gawa. Alisin natin yung anumang pagmamalaki sa ating sarili. Huwag nating isipin na nakalalamang tayo kaysa kanino man. No? Mas magaling akong mananampalataya, mas marami akong ministeryo, no? Ginagamit ako ng Diyos, tagapangaral ng Kanyang salita. Mas higit ako, mas magaling akong preacher kaysa kay ganito. Huwag nating isipin, huwag tayong magmalaki kahit kanino man. Sabi dito, kung tayo'y magmamalaki, kung sino man ay nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Huwag nawang sumagi sa ating mga isipan na mas nakahihigit tayo kaysa kanino man, na mas mahusay tayo kaysa kanino man. Kung tayo'y magmamalaki, ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, ang ating ipagmalaki. Kung paanong binago ng Diyos ang ating buhay, paanong binago ng Diyos yung ating masasamang pag-uugali, kung paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, kung paano tayo kinatagpo ng Diyos, iyon nawa yung ating ipangalandakan sa mundo. Nang makita nila na buhay ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Nang sa gayon sila man din ay maabot ng biyaya ng Diyos. So as we start this year, may we continue to walk in the grace of God. In the grace of God alone and with His righteousness through Christ. Nawa, sa huling araw ay matagpuan tayo ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Matagpuan niya tayo na matuwid dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi lamang tayo basta nagpo-profess, kundi makita na mayroon tayong Kristo sa ating buhay. At mapatunayan nawa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. So it will be proven alive. Fides viva. Brothers and sisters, hindi na lamang tayo basta tagapakinig ng salita ng Diyos,
kundi tayo yung mga tagasunod at tagapagpatupad ng Kanyang salita. Diyos po nawa ang mapagpala sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, sa gawang kaligtasan ni Kristo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga na inaalis nito, Panginoon. Minsan pang pinaalalahanan kami, Panginoon, na hindi dahil sa sarili naming kakayanan, hindi dahil sa sarili naming katuwiran at gawa, kung bakit kami naligtas, kung bakit kami pinatawad, bakit mo kami pinatawad, Panginoon? Kundi dahil sa katuwiran ni Kristo na Kanyang inilapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang Ikaw din mismo ang nagkaloob sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, hindi mapabulaanan, Panginoon, ang aming pananampalataya. Makita ito sa aming mga gawa, sa aming mga salita, sa aming pag-uugali, Panginoon, at kung paano kami namumuhay. Mapatunayan nawa, Panginoon, na buhay ang aming pananampalataya. At kami, Panginoon, ay lumalakad ayon sa inyong salita. Ayon sa inyong katotohanan. Salamat po, Panginoon. As we start this year, help us, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong katuwiran. Naalalahanin namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinubos lamang ni Kristo, hindi dahil sa aming sariling gawa. At bilang resulta nito, Panginoon, makita din ito sa aming mga gawa. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po nawa ang siyang mapagpala sa aming mga buhay at sa aming napag-aralan, tumimo sa aming mga puso at kayo din po mismo ang siyang mapagpala sa bagay na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa